Ang 25 cents po ng bansang Netherlands. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw, may coin data tayo dito sa ating harapan. Ito po ang 25 cent ng bansang Netherlands. Pag-usapan po natin. Sa obverse na bahagi po ng baryang ito ay makikita natin sa kanyang bandang gitna ang portrait po ni Queen Juliana na reyna ng bansang Netherlands noong panahon ng 1950. Yan. Makikita nyo, nakaharap siya sa kanan. Tapos may script na nakasulat dyan sa nakapaikot sa kanya. Yan. Ang lettering pong nakasulat ay Juliana Koningender Nederlanden. Na kung itatranslate natin, ang kahulugan po niyan ay Juliana, Queen of Netherlands. Yan po ang translation niyan. Sa likod na bahagi naman, yan, sa kanyang bandang gitna, makikita natin yung kanyang denomination, 25 cent. At sa bandang itaas ay makakita tayo ng corona. Yan daw po ay corona ni Queen Juliana. Tapos po yung petsa ng pagkakagawa ay nasa magkabilang gilid, hinati. Yan, makikita ninyo. 1950. Yan po ang kabuuan ng kanilang pera. Yung reverse na bahagi. Yan po, may naka-drawing pang isda ron, no? Tapos doon, silo. Yun, parang turotot na pasukan ng isda. Kung titignan naman natin ang S niya, ayan, rated. Magaspang ang pagkaka-read niya, course. Ginawa po ang barya na yan sa dalawang paggawaan ng barya. Una po sa Dutch Mint, yan po sa Utrecht, Netherlands. Gumagawa na po sila ng coin doon, magbuhat 10-10 hanggang sa kasalukuyan. Tapos po yung isa, yung pinagpapagawa nila ng coin ay yung Royal Mint, Lantresian, United Kingdom. Simula po ng 1968 hanggang sa kasalukuyan ay nagpapagawa sila ng coins doon. Ito nga pong baryang ito ay nanggaling sa bansang Netherlands. Nung panahon na ang reyna ay si Queen Juliana. Simula po na 1948 hanggang 1980. Standard circulation coin po yan. Ang taon ng kanyang pag-iral, 1950 hanggang 1980. Ang value po, 25 cent. Ang currency po nila ay golden. Kung tawagin, golden. Yung pong tinatawag nilang decimalized. Ang komposisyon po niyan ay nickel. Tumitimbang po ng 3 grams at may diameter na 19 mm. Ang kapal naman, 1.6 mm. Hubog, bilog. Mild ang technique na ginamit at ang orientation niya ay coin alignment. Na-demonetize na po yan noong February 28, 2002. Pero nag-iwan ng number na N-number 656 at reference number na KM number 183, school number 67. Dito po sa numista ay may mga presyo na po. Yung barya niya magbuhat 1950 hanggang 1980. Pero ang babanggitin ko na lamang po ay yung para sa 1950. Yung good po niyan ay 5 peso 40 centavos. Yung very good, 6 pesos 70 centavos. Yung fine po ay 7 pesos and 40 centavos. Yung very fine, 13 pesos. Yung extra fine, 27 pesos. At yung almost uncirculated ay 40 pesos.
Yung pong uncirculated po niyan ay 100 pesos. Dito naman po sa eBay ay may dalawang presyo. Yung pong una, yung malaki ay $3.64 kapag ang petsa ng inyong barya ay 1950. Yun naman pong pangalawa, kapag ang petsa ng inyong barya ay 1979, nagkakalaga po ng $2.99. Ayan po. Pero po dun sa tinatawag na at North Bay Stamp and Coin, nagkakalaga po yan ng 3 Canadian dollar kung ang petsa ng inyong barya ay 1957. Dito po sa atin sa Pilipinas, yung Heritage Auction po, nag-auction noong 2022, January 18 po, at sa NYC Incorporation. World Coins po yun. Lot 34240. Yung petsa po ay January 18, 2022, nung nag-auction po sila. Ang version po ay yung katulad nung coin natin na 1950, pero yan po ay proof coins. Ang grade niya ay uncirculated. Nabili po ang ganyang klase ng barya ng 150,189.59 cents. 150,000 pesos and 189.59 cents. Yan po ang halaga niyan. Napakahirap banggitin sapagkat nabibilang na po sa mataas ng presyo. Lalo na kung yung inyong pera ay proof coins na uncirculated. Yan lamang po at wala nang iba. Kaya po nang dati, una ay hihiling ako sa inyo na pakilike at pakisubscribe po ay yung ating channel. At saka po pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyo, sa inyong lahat, sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.